sa reklamong inihain ng National Bureau of Investigation, para sa mga kasong trafficking, kidnapping, serious illegal detention, child marriage, at child abuse and exploitation. Inihayag ni Attorney Hilary Alga Reserva, legal counsel ng mga binansagang cult leaders, na bago nailipat ang kaso sa Department of Justice, nakafile na sila ng kanilang counter affidavit sa Provincial Prosecutor's Office ng Surigao del Norte. Dagdag pa ni Attorney Reserva, nasisikapin nilang hindi magiging trial by publicity ang naturang mga kaso, kung kaya't kanilang ipipresenta ang panig ng kanilang mga kliyente, bilang pagsunod sa nakasaad sa konstitusyon na presumption of innocence, laban sa mga akusado. Pansamantalang pinalaya si Hilario at ang kanyang mga kasama sa kustodiya ng Senado, para dumalo sa nasabing investigasyon. Nauna silang pinasight in contempt ng Senado noong ika-28 ng Setyembre, matapos ang paulit-ulit na pagtanggi na may child marriage na naganap sa sitio Kapihan, Surigao del Norte, sa kabila ng mga testimonya ng mga biktima. Sinusuri ng Senate panel ang umano'y operasyon ng Shabu Laboratory, umano'y sistematikong panggagahasa, sexual abuse, trafficking, forced labor, at child marriage na kinasasangkutan ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Sa darating na Sabado, isang Joint Senate Committee ang magsasagawa ng ocular inspection sa sitio Kapihan, para makagawa ng isang credible na ulat ng komite. Samantala, nangangalap na ngayon ng ebidensya ang DOJ para sa iba pang posibleng kaso laban sa SBSI. Tiniyak ng Department of Justice, na seryoso ito na ipersige ang anumang kaso na maaaring magresulta sa koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kaugnay sa isyu sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, nangangalap na sila ng mga ebidensyang makakatulong, para sa posibleng pagsasampa ng kaso laban sa grupo. Sinabi naman ni Justice Secretary Crispin Remulla, na mahalaga na coordinated o iisa ang direksyon ng kaso, at magkakatuwang ang mga ahensya ng pamahalaan para matugunan ang isyu sa Socorro Group. Hihingin din aniya ng DOJ ang kooperasyon ng Department of Education o DepEd, dahil sa mga ulat na nagagamit ang mga pondo sa Fortis, o Pantawid Pamilya Pilipino Program. Samantala, tiniyak ng isang senador na mananatili sa kustodiya ng gobyerno ang ilang menor de edad na tumakas sa sitio Kapihan. Sa pahayag, sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa, na mananatili sa kustodiya ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT, ng Department of Justice ang mga bata at papayagan silang tumstigo. Sa ginanap na investigasyon nitong nakaraang linggo, umapela si dating Socorro Mayor Mamerto Galanida sa Senado, na payagan ang dalawang batang saksi na tumstigo bilang depensa ng grupo. Layunin umano nito na salungatin ang alegasyon na ibinabato sa SBSI ng tatlong menor de edad, na nagsasabing pilit silang itinakasal sa edad na 12 anyos, sinanay bilang batang sundalo, at gumawa ng mahihirap na bata. Nasa kustodiya ng Department of Social Welfare and Development ang naturang batas na sumasailalim sa pagsusuri. Inulit pa ni De La Rosa na pawang dummy lamang si J. Lenz Hilario, kilala bilang Senior Aguila ng Kasapi, na kumikilos sa kumpas ng kanyang advisors. Ayon kay De La Rosa, na napagtanto niya ang ganitong sitwasyon dahil sa testimonya ng na pinabulaanan ng leader ng grupo ang kawalan ng katotohanan sa alegasyon ng child abuse, underage marriage at extortion. Bukod kay Galanida, nakilala din ang advisor ni Hilario ang negosyanteng si Karen Sanico, at secretary nitong si Janet Ahok. Muling iginiit ni De La Rosa na kung ginagamit bilang dummy si Hilario, nananatiling ang mga leader ng SBSI ang nagbibigay ng illegal instructions, at nagbibigay ng parusa sa miyembro nito. Samantala, tiniyak ng Department of Justice na dedesisyonan nila agad ang reklamo laban sa mga miyembro ng kontrobersyal na grupong Socorro Bayanihan Services Incorporated. Sinabi ni Justice Undersecretary Nicholas Felix T. na target ng DOJ na ilabas ang resolution sa kaso sa kalagitnaan ng Nobyembre. Aniya, maghahain ng supplemental complaint ang NBI, dahil sa mga bagong alegasyon laban sa mga respondents.
Iginiit ni T na batid ng kagawaran ang kahalagahan ng usaping ito, kung kaya umaasa ito na madesisyonan ang reklamo sa Nobyembre. May message po kayo? Mensahe sa mga miyembro. Hindi ako kasali. Aray, sorry. Under mic. Okay na. Sir, okay na. Okay na. Hindi ako makatakas niya, sorry. Okay na. Kaya niya sa DOJ. Oo nga. Okay na. May message po ba kayo? Mensahe sa mga miyembro. Para sa iba